Umani ng samot-saring reaksyon ang usapin sa pagpapalawig ng martial law sa Mindanao. Malaki pa rin kasi ang problemang kinakaharap ng pamahalaan sa teroristang grupong Maute. Balitang hatid ni Maki Pulido. Ito ang Lake Lanao ang nagsisilbing daan para makatawid sa iba't ibang bayan ng Lanao del Sur. Sa kasagsagan ng bakbakan sa Marawi, dito raw dumaan ang ina ng Maute brother na si Farhana Maute kasama ang 15 sugatang terorista. Para wala nang makalusot sa rutang ito, mahigpit ang ginagawang pagbabantay ng pinagsama-samang puwersa ng PNP, Coast Guard at Navy. Hindi raw biro ang pagpapatrolya dito sa Lake Lanao. Halos araw-araw daw ay nasa-snipe sila. Katunayan, eto nga nag-iwan ng marka kung saan tumama yung bala. Kasi yung effective range po ng sniper nila is 1.5. Konting tawid lang sa Lake Lanao, mararating na ang barangay na ito sa bayan ng Marantao. Maraming residente ang nagsilikas noon sa takot na magkagulo sakaling may teroristang tumakas at tumawid sa ilog. Karamihan ng mga bahay dito, bakante pa rin, pero may mga residente nang nagsibalikan sa lugar. Nasa isip din namin yung takot, pero sa ala kami nananalig na siya nang bahala sa amin. Sa sentro naman ng bakbakan sa Marawi, halos araw-araw ang sunog. Pero hindi raw dahil sa airstrikes, kundi dahil sa kagagawan ng Maute ISIS. Yun yung ginagawa ng mga terorista. Nag-iiwan sila ng mga molotov, fuel bomb. Ito yung mga, pag sumabog to, nagkikreate ng fire. At ito yung taktika na ginagamit nila on the ground para i-block, mag-create ng obstacles sa mga troops natin. Sa pakikipagpulong ng DILG at PNP sa ilang senador, humingi sila ng tulong sa mga mambabatas. In terms of laws, legislations, in terms of budget, paano namin i-upgrade yung aming equipage, yung aming capabilities, move, shoot, communicate, and investigate capabilities. Natalakay rin ang tungkol sa extension ng martial law sa Mindanao. Ang rekomendasyon ni PNP Chief Bato de la Rosa, palawigin pa ang batas militar dahil sa mga banta, hindi lang sa Marawi kundi sa iba pang bahagi ng Mindanao. In fact, meron nga tayong na-uncover na plano nila na pwede silang other choices na, other targets na is illegal. Cagayan de Oro. Puro Mindanao, sir. Basta within Mindanao. Pero kung gaano kahaba ang extension ng martial law, bahala na raw dito ang Kongreso. Implementation side lang kami. That's policy. It's a matter of policy. So bahala na ang Senado dyan, ang Congress. Mag-determine 5 years, 4 years, 3 years, 6 months, 6 days, whatever. Matatanda ang sinabi kamakailan ni House Speaker Pantaleon Alvarez na isusulong niya ang pagpapalawig sa martial law ng 5 taon. Nauna nang sinabi ni PNP Chief de la Rosa at AFP Chief of Staff Eduardo Año na hindi sila sang-ayon dito. May agam-agam din dito ang mga senador kahit pa mga kaalyado ni Pangulong Duterte. Maganda na alam ng buong mundo na 5 years yung ating martial law because it sends the wrong signal to potential investors, especially to Mindanao. At the rate na binabad influence ni Duterte yung armed forces natin, hindi ako magtataka na baka masira yung professionalism na armed forces. Kung gaano kahaba ang dapat, ay kailangan natin pakinggan itong mga defense officials natin at kung i-extend at all, Si Magdalo Party List Representative Gary Alejano, hindi raw sang-ayon sa pagpapalawig ng martial law sa Mindanao. Pero kung hihingin ito ng Pangulo, dapat daw maipaliwanag ang mga nangyari ng isailalim niya sa 60 araw na batas militar ang Mindanao at kung bakit kailangan itong i-extend. Tanong naman ni Congressman Ed Selagman, bakit nag-uusap na mga senador at mga kongresista tungkol sa extension ng martial law, gayong wala pa namang opisyal na hakbang ang Pangulo. Giit din niya, batay sa konstitusyon, hindi dapat lalagpas sa maximum period na 60 days ang martial law extension. Sa tingin naman ni ACT Teachers Representative Antonio Tino, ginamit lang ng Administrasyong Duterte ang krisis sa Marawi para sa plano nitong isailalim sa permanenteng martial law ang Mindanao. Dahil daw ito sa inaasahang pag-aaklas ng ilang mga grupong tutol sa pagtatayo ng malalaking infrastruktura na karamihan ay popondohan ng China. Wala pang sagot dito ang Malacanang.
Ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, sa ilalim ng konstitusyon, may mga itinalaga namang limitasyon para maiwasan ang pang-aabuso sa kapangyarihan kapag may martial law. Sakaling ma-extend ito, makakaasa raw ang publiko na lahat ng desisyong gagawin ng mga otoridad ay umaayon sa batas at sa karapatang pantao. Maki Pulido, GMA News.